ating main door. Binalik na nila finally guys yung mga plants natin dito. Isa sa ating mga outdoor unit yan. Sobrang baba niya. I mean, hindi siya standard yung size. Pero tignan yung mga seswang. Oh. Talagang nai-push talaga yung nakalubog yung ating glass dito. So ayan guys, good morning and welcome back sa YouTube channel ni Mo. So ayan, again, vlog takeover ulit tayo kasi to be honest, si Mo every time na pumupunta dito, medyo nadidismaya pagka nakikita yung mga updates sa totoo lang. Kaya I opted muna na papuntahin siya dito para mag-video and instead ako na lang siguro yung mag-update muna kasi syempre kailangan din namin makapag-upload, makapag-video, and at the same time magbigay ng update sa inyo. So actually, for the past days na mga nagaganap, sabi ko nga wag muna tayo mag-video kasi baka sobrang, alam mo yun, sa everyday nating pagbablog, sobrang nadidrain na rin dahil nga sa same pa rin yung mga nakikita naming upload everyday or progress na nangyayari. So, kung napanood nyo guys yung pinaka last vlog kahapon, so ito na yung the next day talaga. So, makikita natin dito kung ano yung mga nagawa na talaga nila from yesterday. Tignan nyo na lang kung ano yung mga progress na tawag dito na nagawa nila since yesterday. Kasi time check, it's already 10:10 ng umaga. Ayan, so 10:10 ng umaga. And ngayon, isa ko muna magbibigay ng update. Kasi nga, sabi ko, wag ka munang pumunta doon dahil nga, sa totoo lang, nai-stress siya and ayaw ko ma-stress siya ng todo-todo. Since patapos na nga itong pinapagawang bahay and afterwards meron pang mag-i-interior dito sa bahay. So before anything else, mag-almusal muna tayo. Nag-order ako ng malunggay pandesal guys kasi ang sarap nito eh. I mean, itong mga nagdaang ulan-ulan, lagi ko siyang kinikrave. Every time na pupunta ka na or lalabas kami ni Mo, wala na. Kumbaga hapon na, ubusan na talaga. So, kain tayo. 5 pesos ang isang ganito, guys. Dati nabutan ko parang piso lang ata ang isang ganito. Pero maliliit. Ngayon, malaki naman siya. Kain. Ngayon lang to, guys. Ngayon lang ako magtitinapay ulit. Kasi ngayon, iwasan ko yung mga carbs, rice, more on more on protein. Kumbaga nga ang ni Mo, siya less protein. Ako, more on protein ng protein. Kasi nga, hindi na rin ako nag-rice. Kaya nilalaban ako protein. Yan. Kain. Baby, it's plain to see that I get starstruck in your company. It's taken a year, but you don't understand how it makes me feel when I hold your hand. So yun guys, we're done. Isang tinapay lang, okay na yun sa akin. And mamaya magla-lunch tayo. Pero 1 meal a day naman tayo. Kaya pinupulpak ko din yung pagkain ng isang meal. So anyway, tara na at magbigay ng update guys. Kasi I think nandito yung architect ng bahay. Nag-check sila dahil maaraw na. So yung mga concern namin na tulo ay ngayon lang siya ma-attend. Dahil nagbaha nga din sa may area nila kaya hindi nakapag-visit kahapon. So anyway, let's go at magbigay na tayo ng mga update. So ayun guys, ngayon may nakikita na akong hagdan sa may harap. I think nag-i-start na silang ayusin yung pinaka bubong natin. And yun kasi guys, yung parang false I-beam na yun ay lalagyan din ng parang sinasabi kong aluminum. Same treatment dito sa may baba. Kasi nga, parehas yan guys is parang false I-beam. So, lalagyan nila ng parang aluminum flashing ba yung tawag doon na hindi pa rin masisira yung pinaka design ng mismong harap. So, I don't know kung anong ginagawa ni Kuya dun sa may taas. Siguro aakyat tayo para at least ma-check din natin kung ano bang mga ganap niya dyan sa may
taas na yan. So far yun na talaga ang pinaka-final. Lalagyan ng aluminum sheet dyan para hindi gumapang yung mismong tubig doon sa may, anong tawag dito, sa may kisame ng mismong bubong. So actually, hindi ko alam kung spandrel yan eh. Yung ganyang tema na yan. Pero plano namin siyang papalitan soon. Tignan natin. Kasi parang hindi ko nabibitan yung design niya kalaunan. So soon na lang natin siya ipapalit. Kumbaga, palit-palit ang ganap dito. And yung mga halaman natin, stand still. Binagyo man tayo pero stand still pa rin ang ating mga halaman. Buhay na buhay at hindi namamatay. Diba? Ayan, yung mga halaman at namumulaklak na sila guys. Very good, very good. And ito ay koi pan pa rin. Ganun pa rin siya. Koi pond ang dating. So marami nagsasabi na pwedeng lagyan daw to ng koi pond. So hindi muna siguro for now. Kasi baka maano sa maintenance. Hindi niisip din namin kasi dito ay mainit, maaraw siya dito sa part na to tuwing umaga. Baka matusta yung mga isda natin, kawawa naman. So ayan o. Papansin nyo guys dito, sobrang araw. Lalo pagdating ng 7 AM, super araw dito sa may area na to. Kaya hindi pa namin pinagdidesisyonan na lagyan ng koi pond itong area na to. Dahil nga, maaraw siya. Kawawa naman yung isda. 'Di ba? Yan. So ito yung sinasabi ko na baka masira yung mga itong WPC decking. So pwede maalisin yan dyan. Pati ito. Ang kalat eh. Yan, mapupuno na ang ating pool. Konti na lang, pwede na ulit mag-swimming. Diba? And update sa ating likod. Ayan. Naku, naggutay-gutay na yung ating mga halaman dun. Oh. Wala na siyang buhay. And ayan, diba? Gutay-gutay na ang cute. Para siyang para siyang kahoy na lang talaga. And doon si kuya ay nagpipintura na finally after 10 years. Kasi umaraw na. Lumabas na yung araw kaya nagpintura na dito sa may labas. Kasi nga naman di mapipinturahan to dahil ang pintura ay gumagapang lang. Kasi Acrytex yung gamit nila. So pag ginamitan nila yan guys ng pintura pag umuulan ay hindi talaga siya effective or gagana. So, medyo marami-rami pa guys ang gagawin dito. Ilan na lang ata silang nagawa eh. And ito ay hindi pa rin natatapos. Ganyan pa rin siya. It is what it is. Ganyan pa rin ang ganap niyan. Hindi pa rin siya nagagawa. Diba? Oh. And dito ang ating mini halamanan. Diyan ilalagay. So yun guys, tuloy na natin ang pagbibigay ng update. So time check, it's already 3:39 PM na. So medyo hapon na and nakakain na tayo actually. So check natin kung anong mga progress na nangyari dito sa ating dream house. Dream house. So ayan, actually dito sa may hagdan ay medyo nakikita na yung yung itsura. Ayan. So binalik na nila finally guys yung mga planks natin dito na walang cut. So nakabalik ulit yun sa ganyan. Kasi pininturahan nila to guys eh. So yung ibang mga areas ay may mga ganito siya na chismis. And dito naman guys sa may bandang taas, I think na-fix na nila tong mga to eh. Ay meron ng glass na ibalik na nila oh. So ayan. Naayos naman nila. So compare mo sa last time guys na nagawa ay di hamak na mas maganda yung pagkakalagay ng bawat niya. Mga planks, yung pagkakakat, 'di ba? So okay naman siya oh. 'Di ba? And kung tatanungin niyo guys, yan pa rin po yung pinaka ginamit na glass. So, yun pa rin ang ginamit nila. So, ewan ko kung anong ginawang magic dyan. Pero, yan pa rin naman. Tempered pa rin naman tong glass na itong
kinabit dito and hindi nila binago talaga. Yun at yun pa rin. So, dito waiting na lang tayo ikabit yung isa. Mga next week siguro ikakabit yun. Ayan. So, weekly, isa-isang glass. Charis. Pero dito sa pinakatuktok ay parang in-adjust nila yung mismong glass kasi nga hanggang dito lang dapat siya. Pero siguro kaya nahabol tong mga to yan dahil dito. Kasi originally nandito lang siya. Kahit papaano, unti-unti na siyang naikakabit. Kasi yung mga handrail dito guys ay inakyat na rin. So nandito lang yung mga handrail. Yan, ayan. Diba? So kininis na rin nila to guys eh. Kaya ready to install na doon kasi kanina ini-instruct ni architect kung ano yung mga dapat gawin para tumugma doon sa mismong ano natin, handrail. So, yan yun. So, ayan guys, dito naman, ayan, finally, ito na yung ating canopy. Nalagyan na nila ng, ewan ko, parang cement ata yun. So, waterproofing cement. Yan yun. So, ayan ang nilagay nila. Kasi yun yung pinaka-original niya. So, hopefully, hindi na pumagas at maging maayos yung ating mga fiber cement. Kasi nga, syempre, habang tumatagal ay pag nabababa din sa tubig, prone talaga siya sa mismong, ano tawag dito? Mga mold. So, sabi ko, since umaraw naman na, sige, lagyan nyo na ng ano. Lagyan nyo na ng something dyan para hindi na mahirap. At saka, hindi na siya mag-create ng kung ano-anong mapa ng Pilipinas. So far yung mga ano natin sa bubong, sa outer sila ngayon gumagawa kasi yun lang yung nakikita nating update ngayon. And pinakaano is yung hagdanan. So parang maghapon ata sa hagdanan sila naggawa. So ayun guys, check natin sa labas kung ano pang mga ibang update. Let's go. So dito din guys, nalagyan na nila ng parang, ewan ko anong tawag dyan, na fiber cement din ata nila to. Fiber cement, ay hindi pala, na ano din nila to guys, oh. Na pinturahan na rin nila. Yung parang treatment na sinasabi ko kasi nga, since Vicem board yung area na yan. So, nagawa na nila ng paraan, pininturahan nila. Ewan ko kung anong pinampintura nila dyan. Sabi ni Kuya parang ano daw siya eh, waterproofing. Parang hindi masira din yung area. So, ayun na siya. Yun o, si Chef Boy Logro ang tumitira sa dos. Ayan. So, ayan mga seswang, this is the next day. Ayan ang ating vlog kahapon. And dahil wala tayong masyadong naipakita kahapon, so ngayon, another day, another house update. So, yung mga seswang, dito tayo sa carport. Ayun, ipapakita natin yung mga improvement. Ayan yung mga natapos nila dito na gawin. So, and finally, ito is, ano na siya mga ses, yung area ng ating carport ay nalagyan na siya ng flashing. So, it means okay na yung bubungan at hindi na siya tutulo. Pero di pa tayo sure kasi tuloy-tuloy pa din ang ulan. So i-take natin itong opportunity na to na para makapagbigay din sa inyo ng update. Ayun, dahil kung mapapansin nyo yung outer ng ating carport dito, tingnan nyo, nalagyan na siya ng pintura. At saka ang ganda ng pintura nilagay nila mga seswang kasi para siyang semento. Di ba? Hindi siya yung makinis. Medyo rough siya na atake niya. And tingnan mo naman, pasabog. Tapos ito pala mga seswang, ito yung pinakita nila sa amin na kung ano daw yung mapipili namin na color ng ganito niya, yung labas niya. It's either yung ganong gray or yung medyo ganyan. So, i-comment yung mga sis kung ano maganda dyan sa dalawa or i-block na lang natin para hindi siya masyado lumayo sa outer ng color ng ating bahay. Kasi ang naglalarong kulay dito is either white, dark brown, black. So, i-block na lang siguro, no? So, ayan, i-comment nyo nga down below mga sesong. Ayan yung kulay na gray, sa pinakataas. Tapos, itong baba. Or, pwedeng magkulay din ng kulay black. Pero kasi sa ano namin, yung pinaka-render design is kulay black siya. So, titignan natin and kung ano yung maraming comment dyan. Di ba? Malay nyo naman kasi hindi pa naman siya na tatapos. And dito naman mga seswang ang ating main door. Ayan, final paint na po siya. And talagang masasabi natin na para na siyang bago. O di ba? Bawal pa ata to hawakan kay parang basa-basa pa ata siya.
And parang naanuhan na kasi yan pininish nila kasi nga 'di ba parang nag-cut sila diyan kasi nung inano yan doon, sinukat or kinabit doon mismo sa main door namin is para siyang medyo hindi pantay at saka parang medyo malaki siya. So kaya nag-cut sila diyan at pininish ulit nila. And ayun nga, so yung nag-comment sa last vlog natin na it's either i-grove siya or hindi na. So I think okay na muna yung ganitong na design. Kung baga parang i-enjoy na muna natin na ganyan yung ating main door, and the long run naman mga sis kapag medyo tumagal-tagal na kapag gusto naman natin ipabago or ipag-grove pwede na natin gawin. Pero for now, ayun, dahil hindi pa naman natin natitirahan, ilaban na muna natin yung ganyan, o 'di ba? Pero kapag mga ilang taon na pwede nating kahit papaano is bago, o pwede natin siya ipatanggal tapos ipag-grove natin or papalitan, no, 'di ba? Pasabog. Ang ganda na niya mga sis, mas nagmukha na talaga siyang bago. Ayan sa sobrang kinis. Wow, pasabog. Ayan, bawal pa siyang hawakan at saka parang pag hinawakan mo matatamaan ka talaga siya. So ayan, hindi lang namin alam kasi din dito mga seswang yung pinaka-kisame kung anong gagawin nila, kung as is na ba yan or parang papalitan pa. Hindi namin sure kung papalitan or ganyan na yan, kung babatakin pa ba yan siya or what. Pero sana is tumagal at saka hindi siya yung masyadong naluto talaga sa mga ambasa or tulo gawa nga nung nakaraan, 'di ba? Hindi pa ayos yung ating hubungan dito sa carport. Pero nung nakaraan kasi inayos na nila, nilagyan na nila ng sealant, nilagyan na din nila ng flashing. Ayan. And hopefully na wala ng tulo dito sa carport natin. And yung kabilang area is hindi pa ata nila lalagyan gawa nga nung tuloy-tuloy pa ang ulan. Ito naman tayo mga seswang sa labas ng bahay. Papakita ko sa inyo. Ayan kung mapapansin nyo mga ses, ang ganda ng itsura ng bahay natin. O diba? Ang ganda nyo. Bagong-bago siya mga sesong kasi kung makikita mo yung dark brown, tapos yung white. And dito tingnan nyo, nilalagyan na rin siya ng pintura. So ganyan yung magiging itsura niya mga ses. O diba? Para lang siyang semento na buhos pero hindi. Dahil yan mismo sa paint na ginamit na para siyang rough na semento. Ganun yung atake niya. And tignan nyo, lumalago na yung mga halaman natin dito. Ay nagsisitaasan na siya. Lalo na ito, yung mga pagintong Christmas tree natin. At parang pahiga na to isa natin. Ganyan ba yun siya? So hindi pa yan siya nalalagyan ng mga dito, salamin. Kasi yung ilalagay dito mga sis ay glass. Yung tempered glass na ilalagay. So medyo kapal-kapal yun. And tignan yung mga sis, parang ready na siya for Christmas. Maglalagay na lang tayo ng mga dyan, Christmas lights. Ay, pasabog. And dito rin hindi pa nila nalalagyan ng yung parang pamutol sa kapag tumulo-tulo yung ulan. Kasi nga, sana talaga matanggal na yung ulan or mawala na yung bagyo para tuloy-tuloy na yung gawa nila dito sa bahay. Wow, ang ganda! So, tara daan tayo mga sis sa loob kasi meron akong nakitang magandang update. O diba, ang cute ng natin dito. Pintuan natin. Hey! Pasabog! Ayan. Dumadami na yung mga halaman natin dito. At hindi pa rin sila natatapos. Ayan! Ang ganda! Oh my God! Eto na yun mga seswang, yung ating glass. So ayan mga seswang, na-install na din yung ating glass. And syempre meron na rin siyang handle dito. Ayan naikabit na. Pero hindi pa naman to siya final mga seswang. Kasi nga, ayan. O diba ang ganda na? Imagine mo nagaganyan kang bababa ka. Sabog siya. Diba? So ito is kukulayan pa naman siya. So hindi pa ito yung pinaka-final niya. Pero tignan nyo mga seswang, talagang na-push talaga yung nakalubog yung ating glass dito sa mismong planks. Pero yun nga, 'di ba? So sana matibay at saka maganda lang yung pagkaka-execute dito para syempre sa sobrang vibration akit panaog, baka lang siya, mag-uga o kaya mag-crack yung mismong ginawa nilang pandikit dito sa glass natin. So sana ma-make sure lang nila na safe at pang matagalan yung ganitong design, 'di ba? So I think napag-aralan naman nila 'yan and hindi na natin 'yan ko-questionin. So it is what it is na mga sis. Pero ganun pa man, 'di ba? Kahit na di natin na gusto na magkaroon ng mga ganyan na cut na glass, pero yun kasi yung nasa pinaka main design namin. Yun yung naka-rendered. So syempre magbe-base tayo doon. So sana lang talaga isa sa pinagpe-pray namin is maganda yung pagka-execute dito, matibay, at kung ano yung pandikit na ilalagay is tumagal siya.
'Di ba? Kasi yung House of Blessing namin parang ganun din eh. Ay, hindi pala yung mga talks na ginamit. Tapos ngayon is parang ano na siya, nagkakrak na siya. So sana hindi ganun mangyari yung ating hagdanan dito. So ayan oh, 'di ba ang ganda na siya. And parang may mas tibay nito siya. Ay, meron pala akong nakitang comment na kasi parang yung binlog ni mo na kaya daw na nakaangat siya. I mean yung nagkaroon ng clip kasi nga hindi matibay. So kaya we decided na ginanyan na lang siya kasi total yun naman yung nasa design. Yun na yung pinakamatibay. So sabi doon, dapat daw before nilapat itong mismong planks dapat inilubog na yung mismong clip. I mean kasama siya sa lubog doon sa glass. Ay sa planks para mas matibay siya. Pero wala okay na to mga seswang. Wag na natin silang anuhin ng anuhin kasi baka hindi na talaga siya matapos. So hayaan na lang natin silang i-execute ang mga dapat i-execute. Tapos ang dapat matapos na gawain dahil meron pa naman tayong punch listing. So doon tayo magkakaalaman. So yun guys, ganito yung itsura niya. So, kasi baka may magngaw-ngaw na naman dyan sa comment section na bakit pinalubog yun. So far okay, ang ganda ng pagkakalapat bawat steps. And may mga nagsasabi naman din na okay din naman yan, yung ganyan na nakalubog. May mga ganyan din naman. So, yun lang naman ang gusto kong mangyari. Yung magandang pagkakakat. And syempre kung maglalagay sila ng mga dyan, pampatibay ay kailangan seamless. Hindi siya yung kita. So, in-outline na rin nila dito guys yung mismong handrail natin. So far, walang nababago ditong mga glass. Kung ano yung dati, is yun pa rin yung ginamit. Kaso ang iniisip ko dito sa my first na hagdan, anong gagawin dito? Ayun na. So parang natusok na siya. Hindi ba siya bitin or ano ba siya? Kasi yung pinaka first step Ayun o. And then ito yung handrail. So baka ang gagawin yan, dito nila ipapadaan yung mismong handle ng handrail. So far naman okay naman. Maganda yung pagkaka-execute as of the moment. But yung sturdiness niya, I think parang nakakatakot. So tignan natin na matapos. Tignan natin na malagay yung mismong handrail talaga. Kasi doon ako mismo na yung pagkatibay din niya. Dahil nga syempre safety first ang inaalala namin, and especially dito sa may hagdan, syempre lagi nga mag-aakyat panaog dito. And mostly dito yung mga talagang syempre kung nagmamadali ka, may pressure din yung kamay mo, 'di ba? Pag nagmamadali, lalo andyan na yung parcel mo, hindi pa bayaran. Andyan na yung Lala Move, 'di ba? Galing ka sa second floor, so nagmamadali ka na talaga. So hopefully maging matibay naman to, and matapos nila ng mahusay at maganda itong ating hagdanan. Kasi wala, ang dami nagko-comment, nagbe-message na palitan nyo po, ganito ganyan, huwag kayong pumayag na ganito ganyan. Actually guys, hindi naman kami pumapayag kung ano yung gusto nila. Kami pa rin naman yung nasusunod. As long as maganda yung pagkaka-execute ng ng gawa nila. Kasi sabi ko naman, okay, sige, agree kami dyan sa cut na yan as long as malinis. So, malinis, check, okay. Pero yung tibay, hindi ko pa na-check. Kasi hindi pa siya tapos talaga, totally. So, abangan ulit natin siya next week. Sa next vlog, kung paano nila may execute at mapapatibay itong aming handrail. Handrails, relays. So, di ba, pasabog. So, tara na sa ibang part naman ng bahay at magbigay ng update. So, ayun mga seswang, dito naman sa isang CR, yung napakita namin na may tulo yung kisame. Dito is yung part is hindi pa siya nalalagyan ng sealant at yung flashing sa taas dahil nga tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan kasi hindi daw malalagyan. Kung malalagyan man, hindi daw kakapit ng maayos kasi walang araw. So, aantay na lang nila magtag-araw para kumapit yung mismong sealant na ilalagay nila dito. Pero umulan naman, hindi siya tumulo. Siguro kapag sobrang lakas lang at tuloy-tuloy yung ulan, doon na siya talaga hindi kinakaya. Lumalabas na talaga dito sa kisame namin. And sana hindi na lumakas ang ulan, hindi na magtuloy-tuloy, di ba, para makalabas na
na ang ulan at maglagay na sila ng mga dapat ilagay sa bubong natin at para maayos na ito lang tulo. So dito naman mga seswang, ayan ang ating shower area ay tinanggal at nagtibag na naman po sila dito sa ating walling. So hindi namin alam kung bakit nagtibag sila dyan. Diba? Kasi tapos na to eh. So another, bibili na naman sila ng ganitong tiles para lang malagyan ito. Diba? Ano ba to? Bakit kaya kulang dyan? Sa heater. So, para daw sa heater, siguro kaya sila nagbutas dyan. Pero naka-under na rin naman yung ating exhaust fan dito. So, sana wala na mga tibag-tibag pa. Kasi parang, alam mo yun, na-overlook nila yung mga parts na ginagawa nila. So, syempre, sayang din ang mga materials na ginamit. Sabog na sana to. 'Di ba? Pero in fairness, nawala yung mga bunga ng aming mga bamboo. Para na po siyang nakalbo. So, tama nga sila. Nakalat talaga yan. Ayan, naglagasan na sila mga sis. Pasabog. Para naman na siya, natuyot ng bonggang-bongga, tag-ulan. Ganyan ba talaga yung bamboo? Parang hinagupit ng malakas na hangin talaga. So, dito kasi sobrang lakas ng hangin, mga sis. Lalo't kapag may mga open area, yung wala pang mga bahay. Diba? Kasi tuloy-tuloy yung flow ng hangin. Ito naman, wala pang masyadong nangyayari. Kasi nga, yung priority nila yung ating mga pintuan at yung ating mga handrail doon sa hagdanan. Although hindi pa naman nila nalalagyan ng varnish yung bawat planks dito banda sa ating second floor. Pero ayun, mga seswang, onting push na lang and onting panahon na lang din matatapos na din ito. And huwag kayo mag-alala kasi syempre magkakaroon pa ng punch list. Kaya yung naiintindihan namin yung mga comment ninyo na sana wag na kayo pumayag na ganito, ganyan, okay lang. Kasi sa totoo lang, pagod na din kami. So, okay na lang na, sige tapusin na lang, i-execute na lang nila kung ano yung gusto nilang i-execute. Basta, syempre, magkakaroon kami ng final punch listing. So, syempre, kailangan namin maging maigpit doon kasi iikutin namin yung bawat area ng bahay eh. So, di ba, para doon, mailalaban natin kung ano yung dapat nilang hindi gawin. And dito naman pala mga seswang, parang nalagyan na din nila ng coating. Ayun, parang rubberized emerald barurot ata yung nilagay nila dito sa mismong FISM board natin. Buti naman at nalagyan na siya kasi babad na to sa araw eh. Ay, sa tubig eh. Kasi ilang ulan na din yung dumaan dito. 'Di ba? Yung ibang tubig nag-i-stack pa dyan. So, yun yung isa sa namin dito, yung problem namin eh. Kasi hindi man lang sila naglagay nung pinakadaanan ng tubig. Kasi syempre kapag nabababara ng matagal yan, baka mag-gronot na yung mismong na yan. Kisame na yan, di ba? So, sana naglagay man lang sila ng butas para mayroong daanan yung tubig, para tuloy-tuloy lang doon, at maganda yung pagkakabagsak sa baba. Dito naman mga seswang sa balcony namin, yung glass yung concern namin dito. Kasi late lang din namin nakita na parang sobrang baba niya. I mean, hindi siya standard yung size, yung height niya. Kasi tignan mo parang andito lang mismo sa namin, sa waistline namin. Yun ba yung pinaka-standard niya? I think hindi eh. Kasi tignan mo naman sobrang baba niya kapag nag-inom kayo, kayo dito, unwind. Parang delikado siya, lalo kapag may bisita na mga bata. Parang saktong-sakto lang sa height nila, di ba? So nakakatakot din siya mga sis. And actually na din namin, na-raise na din namin yung concern namin dito sa nagka-glass. And ang sabi naman nila is ia-actual daw nila. Kasi tingnan mo sobrang baba niya talaga. As in, ayan Puti sana kung babagsakan mo pool, hindi eh. Doon ka muna babagsak sa sa WPC decking. Pilay ka talaga dyan, di ba? So, andito lang mismo yung baba niya. Di ba parang hanggang dito siya. Hanggang saan ba yung standard nito? Hindi ko alam kung 1 meter. Hanggang saan yun? Hindi, breast? Parang dito sana, no? Or eto, kasi kapag gumanon. Comment down below mga seswang kung hanggang saan sana yung pinaka-standard ng height ng balcony na glass. Pero I believe hindi to yung pinaka-standard ng glass. Kasi tignan nyo, malaki pa yung uwang ng nila dito, tapyas nila sa mismong pader. So sana din nila ito, maipalitan na nila ng glass din kasi baka makalimutan na nila eh. Kasi tignan mo yung ibang mga namin dito, glass works. Hindi pa nila hanggang ngayon hindi pa rin nalalagyan ng mga sealant.
So talagang pumapasok pa rin talaga ang ulan. O tignan nyo oh. Ang 1 meter siguro hanggang dede. Parang gaganon ka. Or hanggang ganyan. Mahirap. Diba? Pero tignan nyo oh. Ang baba talaga niya. As in. Ayun oh, hanggang dito lang. Parang nakakatakot siya kapag umano ka dyan. Dumungaw ka. Dire-diretso ka talaga. Diba? Pasabog. And ayan. Unti-unti na talaga. Ngayon, magtiis muna tayo na ganyan yung itsura pa, pero papasaan pa't matatapos din itong bahay namin. Diba? Konting push pa and konting pray pa para matapos talaga ang mga dapat matapos. But for the record, mga seswang, until now, hindi pa rin kami binabalikan kung kailan yung pinaka-final na punch listing, turnover, and kung ilang percent na nitong bahay. So, alam mo yun, parang mauuna pang kakatok si Jose Marichan at Pecha na hindi pa rin sila nag-finalize or nagpa-follow up sa amin kung kailan na yung pinaka-turnover, yung punch listing nitong aming bagong bahay, di ba? So, umaasa pa rin kami kasi yun nga, ilang ano pa rin yung months na hindi namin makalimutan na sabi nila mata-turnover pero hindi pa nila na-turn over. Pero yun nga, pinaka-August na, hindi pa rin kami papayag na ma-turn over siya ng August. So siguro mga ano na talaga to. Katok na talaga si Marichan. Jose Marichan, kumatok ka na, go na. And may nag-comment din pala guys dito sa isa sa ating mga outdoor unit yan. So sabi daw bakit nandyan, ipatanggal. Kasi pangit daw dito sa view ng ating hagdanan or ng ating salamin. So, hindi na po siya pwede siyang ipatanggal kung gusto and then ilipat dun sa likod. Pero, wag na muna siguro. Wag na muna pag nandito pa sila. Kasi baka dumagdag lang ng trabaho eh. So, siguro sa ano na lang, sa finishing contractor na lang natin. Kasi, ayaw na namin mas dumagdag pa ng dumagdag. Actually, yung ano nga yung grove nga, 'di ba? So, as much as I wanted na i-execute yung pagka-grove doon sa may pintuan pero wag na lang. Actually gusto rin ng mga workers na mas gumanda yung mismong pintuan natin pero sabi ko wag na lang kasi hanggang ngayon hindi pa nga kami nababalikan doon sa mga dates na hinihintay namin madadagdagan na naman. So the more na nadadagdagan yung workload, the more natatagal ang mga ganap dito sa sa aming dream house. Kaya it is what it is. Yun muna siguro, pagtsatsagaan muna namin yung yung mga nandito. Pero we're not hindi naman namin sinasabi na parang sila yung nasusunod sa lahat ng mga pagkakataon. So hindi naman. So inaano rin naman sa amin, ni-raise din namin sa amin yung mga yung mga ine-execute dito and then nag-a-agree naman kami hindi dahil yun na lang yung pinaka-last resort namin or last choice. Pero ayun, in case naman na may mga problems ay hindi pa rin naman sila nagre-respond. Sa totoo lang kasi actually yung yung pinag-anuhan ko, yung mismong anong tawag dito, yung punch listing ko mag-isa, hindi pa rin ako binabalikan sa dami ng mga ni-raise kong concern. Hindi pa rin ako nababalikan, even report. Wala pa ring report na nakakarating sa akin. Pero I'll try to umikot dito sa area based dun sa mga punch listing na ginawa ko para at least ma-oversee or ma-check ulit kung may mga nangyayari ba dun sa mga punch listing or deadma na lang sila. So, yun lang mga seswang ang ating mga latest update dito sa aming bagong bahay. So, ayun mga seswang, again, maraming salamat sa inyong lahat. So, walang sawang pagsuporta, panonood, pag-comment at pag-like sa aming mga video. So, dahil daily upload tayo mga ses, nakaka-pressure pero ilang buwan na rin naman tayo. Parang almost 1 month na rin tayong tuloy-tuloy na nag-upload. So, good job, palakpakan. Okay, a round of applause everyone. Good job. So, ayan mga seswang, kahit sana hindi house update or kaya house serye, pinapanood nyo. Nakakaloka kayo. So, ayan mga seswang, dito na nga again ang ating video. And if you like this video, don't forget to like and share and comment down below kung ano pang gusto nyo maging next video natin. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Jessica Absalon. And see you guys in our next video. Bye! Keep safe!